Ano ba ang duty ng isang security officer o ng mga officer sa kanilang mga subordinates, sa kanilang mga nasasakupan or sa kanilang mga handle ng mga security personnel? Dapat aware po tayo dito mga security officer para at least maging maayos po yung takbo ng ating detachment kung saan man tayo naka-assign. So una, dapat know their potentials. Bilang security officer, dapat alam natin ano ba yung potential ng ating security na to, ng guard na to, mag-a-apply especially. Tingnan natin. Huwag yung tingnan lang natin sa document, sa credential nila. Okay, graduate, sige, ng criminology. Pero kinakitaan ba natin ng potential na meron siya na hinihingi na sa security industry? Kasi kung maganda yung kanyang credentials, much better. Pero tingnan natin habang in-interview, may potential ba? Okay, lahat naman bigyan natin ng chance para malaman natin ano ba yung potential niya. So, dapat nakikita pa rin natin yun. Kung may eager ba siya to work na maging isang security personnel. Okay, so pag alam natin na meron siyang potential na, ano yung intention niya? May intention ba siya na magtrabaho ng maayos? May intention ba siya na tanggapin kung ano man yung hinihingi sa trabaho nating mga security personnel? Huwag natin tingnan lang na kung graduate yan, tapos yan, katatapos na ng ganito, mga fresh graduate, akma na. So tingnan natin, kung meron naman, okay, sige, bigyan natin yan dyan. Ngayon, kapag na-hire na natin yan, lalo natin makikita yung potential ng tao na to. Diba? So pag nalaman na natin kung saan siya mahusay, doon natin siya ilagay. Mahirap kasi nating ipilit yung mga bagay na kung minsan hindi naman talaga siya akma, magkakaproblema lang. Kasi sa trabaho, may kanya-kanya silang kakayanan, na halimbawa, especially sa mga pagkukompute. Siyempre, halimbawa, may parking. Ipipilit natin ilagay yan dyan, mahina nga mag-compute. Diba? So, nahihirapang magsukli, hindi alam yung policy, may mga succeeding, ganyan. So, naguguluhan pa siya, wag agad-agad. So, tingnan natin kung kaya niya na ba, kung sharp ba siya na matuto agad sa mga tinuturo. Pwede naman. So, titingnan po natin yun. Para nailalagay, na ia-align natin sila sa tama. Kasi kung minsan yung iba dyan, umaalis na lang, umaayaw. Kasi nga ipinipilit natin, mga officer, yung supposed to be, hindi pa naman siya tapat doon. So, i-guide natin sila. Okay, so pag na-guide na natin yan, kung talaga nakitaan natin na may intention talaga ito maging security personnel, lalago to, magiging officer to, i-guide natin lalo. Diba? So, ngayon, kung nakita natin na andun na lahat yon, siyempre, lahat sa pamamaraan, i-guide natin sila. Tingnan natin kung paano pa natin mapapalabas yung kanyang kakayanan, yung kanyang kaalaman para doon sa mga ibinibigay nating task para at least lalo silang ma-motivate na napakasarap magtrabaho pag ganito yung kasama natin, lalo yung officer. Kasi minsan alam po natin, madaming mga security personnel umaalis because of their security officer, because of their superior. Kasi hindi sila nahahandle ng maayos. Para bang lahat bibigyan mo siya ng task na hindi pa naman kaya, na minsan nahihirapan na siya, hindi man na natin kine-check na kung kaya pa ba o hindi, gano'n. So i-assist po natin yan. So ngayon, pag na-guide na natin, naging maayos na, siyempre turuan pa rin natin, especially sa financial. Huwag nating hahayaan yung ating mga security personnel na nagkaklag when it comes to their financial. Kasi ito yung napakalaking kulang na hindi na ituturo ng mga officer sa kanyang mga nasasakupan. Hindi naman ibig sabihin hindi na parte ng trabaho yan. Parte po ito ng trabaho natin. Lalo sa guard mounting, bigyan natin ng konting time para sila ma-enhance about sa financial. Kasi kapag may pera ang mga security guard natin na hindi kinakapos, magsipag trabaho yan. Dangan nga lamang na po-control sila ng kanilang kahinaan. Siyempre, pag wala ng pamasahe yan, wala ng budget sa bahay, pangkupa ng bahay, at the same time, pamasahe o pangkain na, nahihirapan na sila. Kumbaga, humahanap niyo sila ng way na makakuha agad ng madali. Minsan, hindi na papasok yan, magsa-sideline na lang, magko-construction sila, hindi masama yun kung talaga namang free time natin, pero kung minsan nako-compromise sa yung talagang trabaho nila dahil nga kailangan lang, siyempre, pag sa security industry ka, sa mga empleyado ka, every 15 days, ang sahod natin, 30 days, ganyan, 25 or 10, ganyan, diba? So, hihintayin mo pa yun. Samantala yung, may in-offer na, sige, pasok ka dito, may bibigyan agad ng everyday. Minsan, inuuna nila yan para matawid lang yung kanilang pang-araw-araw. So, dapat tinuturo po natin yan para at least makiraramdaman nila na ganito pala. Kasi hindi naman habang buhay sa security industry lang naman tayo lahat, diba? Hindi naman habang buhay, empleyado tayo. So, unti-unti silang natututo, nakakapag-ipon sila, nakakapag-invest sila, and at the same time, nakakapagtrabaho sila ng tama, ng maayos. So, napakaganda. Kasi mararamdaman natin yan makikita ako, sanay na ako sa mga detachment ko niya na kapag
pera ang usapin na ang kakulangan, nakapakalaki ng problema talaga. Halos lagi akong hindi napapasukan ng mga guard, may mga reason, ganyan. Pero ang ending lang no, wala lang pera eh. Di ba, samtala kung meron yan, magsisikap talaga yan. Lalong papasok yan. At saka nakikita nila yung sistema, paano sila makapag-ipon, and at the same time makapag-invest. So kung naturo na natin naging maayos na sila, guide natin, nagkakamali yan. And after that, syempre, i-reprimand din natin. Huwag nating hahayaan na ma-tolerate yung mga mali nila. Pag talagang sobra na, hindi na dapat nag-grow dyan sa detachment ninyo, make a report. Katrabaho po natin mga officers. Hindi para sila pahirapan na, hindi para sila tanggalan ng trabaho. Tayo nagre-recommend sa ating agency prior doon sa performance ng mga security natin. So, trabaho natin yun. So, para at least maging maayos, makikita nila na hindi naman dapat talaga gawin yan. Nagkakamali siguro kung hindi naman talaga sobrang bigat ng pagkakamali, hindi pagsabihan natin na maayos. So after that, kung talagang paulit-ulit na, nagiging habit na nila, reprimand na natin, sanksyonan natin, na makita nila yung disiplina na nararapat. Kasi tayo nga mga security, nag-implement ng policy, tapos simpleng rules, hindi natin magawa. So ito yung pinaka-concept na dapat ginagawa ng mga security officers sa detachment nila. Huwag nating hayaan yung mga tao natin na matapos ang karera ng trabaho nila sa walang natutunan, walang nalaman. Kahit naalis sila, mararamdaman nila, may natutunan ako sa lugar na yun. Natuto ako sa ganito. So sabi ko nga sa mga iba kong kasama na kapag naalis dito, sabi ko, may mga another area pa na kung sakali man kayo nawala sa isang area ninyo, huwag yung sabihin, katapusan na ng trabaho. Hindi. That is the starting point. Na may natutunan ka dyan, lalo sa mali mo, natutunan mo, pagpalipat mo, dapat hindi mo na ulitin yan. Babaguhin mo na at iba ka na. Ganun po talaga ang buhay. Wala naman sinasabi na kung diyan ka na hindi eh. Kung minsan nawawala tayo sa isang area, nalilipat tayo, yung pala yung improvement natin doon naghihintay. So kung alam mo naman na kaya mo na mag-improve dyan, ba't kailangan pang mawala? Sumunod na lang po tayo, lalo sa mga policy. At dapat po ipinapaliwanag ng gusto to ng ating mga security officer na sa ganon maging maayos yung takbo ng ating detachment. And at the same time, natututo at lalo na kung nakakaipon yung ating mga security guard.